Ang banal na ebanghelyo, ayon kay San Lucas, Luke 4:16-30. Pagdating niya sa Nazareth, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, ayon sa kanyang nakaugalian. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Iniabot sa kanya ang kasulatan ng propetang Isaias, at pinuksan niya iyon sa dakong ganito ang nakasulat. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat pinili niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kalayaan ang mga inaapi, at ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Isinara niya ang aklat, isinauli sa tagapag-ingat at naupo. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon sa sinagoga. Sinimulan niyang sabihin sa kanila, ang bahaging ito ng kasulatan na inyong narinig ay natupad na ngayon. Pinuri siya ng lahat at namangha sa magaganda niyang sinabi. Subalit nagtanungan sila, hindi ba ito ang anak ni Jose? Sinabi niya sa kanila, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sabihin ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy siya, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, maraming mga babaeng balo sa Israel noong panahon ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Ngunit hindi ipinadala si Elias kaninuman sa kanila kundi sa isang balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa panahon din ni Eliseo, maraming kitongin sa Israel, ngunit wala ni isa sa kanila ang pinagaling kundi si Naaman na taga-Syria. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig nila ito. Nagtindigan sila, at siya'y pinalabas ng bayan, at dinala sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan, upang ihulog siya. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Pagninilay. Ang tagpong ito sa ebanghelyo ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito ang misyon ni Jesus at ang unang pagtanggi sa kanya ng sarili niyang bayan. Una, pagpapahayag ng misyon ni Jesus. Binasa ni Jesus ang kasulatan mula kay Isaias at inangkin ito bilang katuparan. Siya ang pinadala upang magdala ng mabuting balita sa mga dukha, magpagaling ng sugatan at magpalaya sa mga api. Ipinapakita nito na ang misyon niya ay para sa lahat, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pangalawa, pagdududa ng mga kababayan. Sa una namangha sila. Pero nang makita nilang siya ay anak lamang ni Jose, nagsimula silang magtanong at magduda. Dito natin nakikita ang kahinaan ng tao. Madalas nating hindi kinikilala ang biyayang nasa harap na natin dahil mas nakikita natin ang panlabas kaysa sa tunay na diwa. Pangatlo, ang katotohanan ay mahapdi. Nang sinabi ni Jesus na mas pinabora ng Diyos ang isang balo sa Sarepta at si Naaman na banyaga, nagalit ang mga tao. Totoo, minsan mas madaling tanggapin ng mga banyaga o taong nasa labas ang salita ng Diyos kaysa mismong mga nakapaligid sa atin. Ang salita ng Diyos ay nagbubunyag ng katotohanan, at ang katotohanan ay madalas masakit tanggapin. Pang-apat, pagtanggi at pagpapatuloy. Bagamat tinanggihan siya ng sariling bayan at muntik nang ipahamak, dumaan lang si Jesus at nagpatuloy sa kanyang misyon. Hindi siya nagpahinto sa pagtutol ng iba. Ito'y paalala sa atin na kung tayo man ay maliitin o tanggihan, lalo na sa paggawa ng mabuti, dapat tayong manatiling matag at magpatuloy gaya ni Jesus. Hamong pang-araw-araw, tayo ba ay nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos kahit minsan mahirap tanggapin? O tulad ng mga kababayan ni Jesus, natatabunan tayo ng inggit, galit, o pagkakakilala sa panlabas lamang? Hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating mga puso upang makilala siya sa kabila ng ating sariling limitadong pananaw. Reflective situations. Una, sa pamilya, may mga pagkakataon na hindi natin pinahalagahan ng payo o paalala ng isang kapamilya dahil iniisip natin na kilala ko na siya, hindi siya kagalang-galang o eksperto. Tulad ng nangyari kay Jesus sa Nazareth, madalas hindi pinapansin ang mga pinakamalapit sa atin. Ngunit baka sila ang mismong kasangkapan ng Diyos upang maghatid ng liwanag at paalala. Pangalawa, sa paaralan o trabaho.
Kapag may kasamahan o estudyanteng may simpleng ideya, madali itong maliitin. Pero baka ang kanilang mungkahi ay may dalang pagbabago o kabutihan para sa lahat. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo na huwag agad manghusga base sa pinagmulan ng tao. Pangatlo, sa lipunan. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, hindi lamang sa may kapangyarihan o may kayamanan. Sa ating bansa, kailangang mas pakinggan ang hinaing ng mga dukha, manggagawa, magsasaka, at yaong nasa laylayan. Kung minsan, ang Diyos ay nagsasalita mismo sa pamamagitan nila. Pang-apat, sa ating personal na buhay. Kapag may dumating na pagsubok o aral na tila mahirap tanggapin, gaya ng katotohanang ipinahayag ni Jesus na hindi kinilala ng kanyang bayan, dapat nating tanungin ang sarili, saan natin pwedeng gamitin ang mga turo na ito? Sa pamilya, sa pamamagitan ng pakikinig at pagbibigay halaga sa bawat miyembro. Sa komunidad, ang pagtanggap sa iba kahit iba ang pinagmulan. Sa edukasyon, ang pagbibigay pansin sa mga ideya ng iba kahit sa mga nakababatang tinig. Sa simbahan, ang pagkilala sa misyon ng bawat Kristiyano bilang tagapagdala ng mabuting balita. Sa lipunan, pagtindig para sa mga api at dukha, gaya ng ipinahayag ni Jesus panalangin. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa biyaya ng iyong salita, na nagpapaalala sa amin na ang misyon ni Kristo ay para sa lahat, lalo na sa mga dukha, inaapi, at mga nakalimutan ng lipunan. Patawarin mo kami kung minsan ay nagiging katulad kami ng mga taga-Nazaret, nag-aalinlangan, nagdududa at hindi agad kumikilala sa iyong biyaya. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ka sa mga taong ordinaryo at sa mga sitwasyong simple ngunit puno ng aral. Palakasin mo rin ang aming loob na ipagpatuloy ang kabutihan kahit kami ay tanggihan o maliitin ng iba. Naway maging buhay naming araw-araw ang mabuting balita sa aming pamilya, trabaho, paaralan at pamayanan. Turuan mo kaming magmahal at tumulong sa mga mahihirap, mga biktima ng kawalang katarungan at mga taong higit na nangangailangan ng inyong liwanag. Ito po'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.